Ay, ang Oh. gwapo. Uy, ano yun? Recording. Recording. Ayan. Pastor Jeff, we missed you. Good evening. Kumusta na po? Pastor, hello. Hindi tayo Hello, narinig. good evening. Ayan, kumusta Pastor? Eto, gwapo pa din. Ayan. Ganun Yan. sinasabi. Nag-uunahan ka ni Pastor Sunny dyan sa mga punchline na yan eh. Alam mo, mas lamang ito. Mas lamang ito. Kasi taga LA to eh. Ay, ganun ba yun? Oh. Kumusta Pastor? Yeah, doing good. Kamusta kayo? Good. Long time no Okay see. naman. Basta namimiss namin kayo. Yeah. Oo, minove. Umuwi kayo ng Pilipinas, Pastor? Oo nga. Ilapit mo siya dito. Hindi ko mailipat kasi nagkamali yung ano ko. Ay, ganun ba? Mamaya ililipat ko. Ayan. Oo, umuwi kami. Pero sandali lang. Ay, ganun po. Nakasabay niyo pa si, pangalan ito? Sino? Si Bayani? Bayani ho? Si Bayani. Bayani. Oo. Kita namin sa airport ng Korea. Oh, wow. Anong month kayo umuwi no, Pastor? Umuwi ako ng October for 3 days. So umuwi ako ng December ulit. December nga. Tapos early January ang mga 10 days. 3 days? 3 days lang kayo dun, tapos balik agad? Hindi, umuwi ka siya. Nilibre lang ako ni Pastor Rave. Gano'n? December na, sa Pilipinas din kami, Pastor. Pero ako latter part na. Yung December, after Christmas na. Nandun pa rin kami noon. Nandun hanggang 1-2 kami. 2 kami ng January. Diba? Okay, Pastor. Kasama niyo si Pastor Rave niyan. Mamaya may meeting kami. Sabi ko, mamaya na tayong mag-meeting. Kasi malaki utang natin dun sa Ay, naningilang Thank you, Pastor. Thank you po. We Kaya, appreciate it, Pastor. Appreciate po namin yan. pasensya na ha. At, Naku, hindi po. Okay lang. Anyari nga pala, Pastor, kailangan mo magpaliwanag. Bakit? nagkaroon kami miscommunication. Si ang team leader na napupunta doon, si Pastor Bong. Kaso nagkasakit si Pastor Bong. I see. So, it's okay. It's okay po. Uso nga trangkaso nga kahit si Pastor Sunny. Sunny, kababalik lang galing ng Pilipinas. Rin siya. Nagtrangkaso rin. Nag-adjust yung katawan niya. Kasi pumunta nag-stay over sila. Ang tawag to? Layover sila sa Taiwan. 14 hours. Kaso wala pala siyang jacket na dala. Napauwi na. Yung mga jacket niya pinauwi na nauna pa sa kanya. Kaya ang matanda ang gininaw doon sa grabe ka na. Pobre Pastor. Nakaganon lang doon siya nanginginig. Hindi naman. Malamig sa Taiwan nga. Nag-layover. Sa Taiwan sila. Pero lumabas ka. Taiwan ba siya? Thailand? Taiwan. Layover nila. Eva Air sila, Eva Air. Talaga malamig. Pero Pastor, maganda topic mo ngayon. Marami makakarelate yan. Para sa Sabi ko kanina kay Pastor Jeff, mukhang tagilid ako rito, sapul ako rito. We'll see. Bumawa talaga. Bumawi. Ay nako. But anyway, Pastor, let's hear it. Papakinggan natin yung topic at ako'y excited dito. Pabatiin muna natin siya. Bumati muna kayo, Pastor. Andyan ang mga taga-LA. Siyempre, pati ko lahat ng mga taga-Barangay La Filnas. By the way, Pastor, yung send mo sa akin mga mga songs niyo rito. Ipi-play ko. Thank you for sharing. Ipi-play ko ito next time. Promise. May cover list kami. Kasi nakita ko ba may cover list ng ibang simbahan to. May Nazarene cover list tayo. Madami, no? Mamili ka. Ganun ba? Padala mo sa amin, Pastor. May CCLI yun. Hindi ka may CCLI. So, hindi ka ano yun? Tawag nito? Copyright. Yeah. Oh, wow. Ayos pala. Ang dami. Isa-isa kilala ko. Ang playlist yun. Yan, kailangan natin yan dito sa iRadio na ipopromote natin yung church, yung band nila. Then, of course, yung worship songs at saka yung praise songs natin dito. We need it badly here sa iRadio. And not only by playing the songs, but also promoting our church also as well. Ayan. Kaya,
yung elevation, yung hill songs, nako Yan. medyo nagano na, nagtago na sa amin dahil hindi joke lang. Kinanta sana nila yung Tribes. Kinanta nila, Pastor, yung Tribes. Meron. Yes, I like that. I like that. The Tribes. Ayos, wala. Nako. Bukas yan. Automatic ipi-play ko na yan bukas. Oh, yes. Hindi, Amen. actually, pwede ko isingit mamaya. Meron ako isip play mamaya after sa closing natin. Yeah, sure. No Okay. Oo. Okay, Pastor, let's hear it. Papakinggan na natin yung message ngayon. Oo. Ang topic niya ngayon is yung usapang magjowa. Yes. Ito po ay tinatawagan ko ng pansin yung mga may jowa, may GF, may BF. Basta may kapartner sa buhay. Dedicated po sa ating lahat ito. Yes. Ladies and gentlemen, please welcome Pastor Jeff Padre Giwa, Pilnas. Alright. Magandang gabi po sa inyong lahat, and shout out sa lahat ng taga Barangay La Filnaz or Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. And yun nga pala, Brother Mon, Sister Karin, no? Like to invite everyone. Pag sa umaga, taga Covinas kayo, punta kayo doon sa Covinas Church. Para sa mga tanghaling gumising, punta kayo doon sa amin, 2:00 na kami. No? Yeah. Then we have after fellowship, no, may courtyard fellowship, and then we have Wow. badminton, volleyball, basketball, no? Yo, may sports na. Next time, synchronized Ang dami swimming nila, naman. oh. So 2 p.m. no, at saka nasa Facebook din kami, Instagram, wag lang babag down. I know. Nasa YouTube din kami at meron kaming Spotify habang nagda-drive kayo. Pwede niyo pakinggan. Wow. Improving talaga. Wala, malayo na. Mhm. Malayo na narating ng Pilipinas. Yeah, mabuti ang Diyos sa buhay ng mga taga-LA Filnas. Amen. Just at LA Filnas or at Simbang Pinoy, hanapin nyo lang sa lahat ng mga media platforms na yan. So, ini-invite namin kayo to come, follow us, and subscribe to us. Ayan. Siyempre, Amen. for the Lord. All right, let's start. Nako. Okay. May tanong ako sa gabi na to, no, sa lahat ng nakikinig natin at sa lahat na nanonood. How a man, no, of God should treat his wife. Paano nga ba? 'Di ba? May sinabi diyan ang salita ng Diyos. Sabi dito, lead her, no, sa Ephesians. Love her like your own body. Focus on her and no other woman. No? So Proverbs 5:20. Kumbaga, Brother Mon, bawal daw sumakabilang bahay. Okay? And then treat her with Naku. Bawal, Pastor, yun. bawal. Nakakatakot yun, yung parusa na yun. Yeah, treat her with gentleness. Sa Colossians din, never treat her harshly, no? And praise her. Oo, and honor her. Yan. At napag-uusapan ng mga misis, gusto kong batiin ng misis ko, no? Happy 19th birthday. 19 years old pa lang kasi yung wife ko. Aba, happy birthday. Oo. Happy birthday sa kanya. Hey, Sister Minnie. Happy birthday, Sister Minnie. Alright. So, alam niyo po, the first bond ng society is marriage. Alam naman natin lahat, di ba? Kaya naman itong si Satan, no, will start to ruin ang ating mga buhay may asawa to successfully, no, ruin the society. Paul's strategy na yan kumbaga, no, divide and conquer. Yun nga yung una niyang ginawa sa first parents natin, no, na si Adam at Eve, di ba? So pag nasira niya kasi ang marriage, edi wasak na yung pamilya. Pag wasak na yung pamilya, edi wasak na yung society. Ganun kasimple yun. Sa gabi na to, nais ko sana na i-share sa lahat ang tatlong pwede nating pagbulay-bulayan. Una, alam nyo ba that the primary purpose of marriage is to reflect God's glory? Pangalawa, God designed marriage and has a great plan in mind. At pangatlo, it is important to receive your spouse as God's perfect gift for you. Alright, simula na tayo. Pero bago tayo magsimula, ikwento ko muna sa inyo yung nabasa kong funny interview
with the Incredible Kids. Sabi ni Gwen, 9 gulang, when I get married, sabi niya, no, I want to marry someone who is tall, handsome, and rich, and hates vegetables as me. So sabi naman ni Arnold, I want to get married but not right away yet because I can't cross the street by myself yet. So sabi naman ni Steven, 10 years old, I want to marry somebody just like my mom, except I hope she don't make me clean up my room. At sabi naman ni Bobby, age 9, first she has to like pizza, then cheesecake, fudge candy, then I know our marriage will last forever. O, kita mo na, yan yung perspektibo ng mga bata. Tingnan naman natin yung perspektibo ng mga matatanda. No, top reasons why people marry. Alam niyo ba na 45% nagpapakasal ang mga tao because of the desire for special occasion, no? 50% response to family pressure. Oh, nako, 40 anyos ka na eh, magkasawa ka na, di ba? Religious beliefs, no? Kasi parehas kayong Christian or parehas kayong Mormon, parehas kayong Muslim. 66% naman ay legal status or financial security, no? Magkaasawa dahil para magkaroon ng green card, parang gano'n, no? Or 77% to make a public commitment. 79% to para sa security ng mga bata. Kasi naku, lumalaki na yung mga bata, tayo magpakasal na. And 82% to signify a lifelong commitment. Gusto nilang kumanta ng I Wanna Grow Old With You. And 88% because of companionship. And 91%, ito yung tamang rason, no? Dahil sa pag-ibig. Ayan, kaya pinakasalan ka, Sister Karim, ni Brother Mon. Dahil kasama siya sa 91%. Ayan, dahil sa pag-ibig. Yun. At saka sa luto mo daw. Alright. Alam nyo, sabi ni Paul Overstreet, isang singer, my concept of marriage was totally distorted because of what I knew of the music industry. People get married and divorced all the time. I told Julie, my wife, well, we'll give it our best, and if it doesn't work, we'll separate ways. Sabi yan ni Paul Overstreet. And sumagot naman yung asawa niya, si Julie. Sabi niya, no, teka, no, this is it. There is no other one for me. This is the one, no? And this is the only one. Yun, nasabi ng kanyang misis sa kanya. So, kumbaga, bilang isang entertainer, bago sa pag-iisip yun ni Paul Overstreet. Sabi niya, and I thought, wow, what a concept. No, it was completely new to me that there wasn't any way out. No? At kumbaga, magandang tanong sa gabi na to, paano natin to i-apply sa pang-araw-araw natin, no, na pamumuhay, di ba? Or how are we going to apply this, no, tong theory na to into practice? Okay. Why did you get married? Kung ikaw ang tatanungin mismo, no? Kasi tinanong natin yung mga bata, tinanong natin yung matatanda. At kung lalabas ka dyan sa bahay mo at kakausapin mo si Aling Tali na chismosa doon sa kanto or mga tambay dyan at alam mo yun, yung mga ordinary people sa lansangan. Alam niyo yung sasagot nila bakit sila magpapakasal? Because gusto din lang magkaroon ng anak. Dahil sa financial security. Maaari dahil sa sex, yung pleasure nito, no? Para to have a good friend around, no? At maring sagot nila, may anak na kasi kami, kaya dapat magpakasal na kami. It sounded fun and exciting, so adventure to. So magpapakasal na kami. Or my family thought I should kasi ayoko naman na atin uli ako ng reunion na tatanungin na naman ako kung may asawa na ako o wala. Bukod sa tumaba ako, parang gano'n, di ba? Or I did not want to end up alone, no? Ayoko namang kumanta ng alone, di ba? So, pero isa rin sa magandang sagot ng mga ordinaryong tao ay magpapakasal sila dahil sila ay in love, di ba? So, tingnan natin sa gabi na to. Sabi dito, unang dapat natin maintindihan, the primary purpose of marriage
is to reflect God's glory. What? No? Marriage is not primarily about me. Hindi pala patungkol ito sa'yo. Paano nangyari yun? Ako yung gagastos dun sa kasal, ako yung ikakasal, ba't hindi patungkol sa akin? Kasi, kung maalala ninyo, ang Panginoon ay ang sabi niya, inalintulad niya sa kasal. No? Ang sabi niya, I am the groom and the church is my bride. No? Our marriage, therefore, should reflect yung tinatawag na glory ng Panginoon. Kung siya, pagmamahal ang pinakita niya sa bride at willing siyang mamatay para sa kanyang bride, sana ganun din tayo. No? Tuwing makikita ng tao yung ating ang ating marriage, nabibless sila at nakikita nila ang Panginoon. No? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Brother Mon, ikaw ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ni Sister Karin? Patay tayo dyan. Diba? Alam niyo, mga tao ngayon may maghanap sa Mr. Right, no? Tsaka Miss Right. Pero alam niyo ba na it is just as important to become the right person as it is to find the right person. Kasi halimbawa, hanap ka ng hanap kay Mr. Right, pagkatapos nakita mo nga, hindi ka naman si Miss Right. Di lugi si Mr. Right sa'yo. Or vice versa. Ang dapat mo palang gawin ay hanapin yung right God. No? Kasi yung right God will lead you to Mr. or Miss Right. Alright? So actually, ang pag-ibig or ang kasama sa buhay ay hindi hinahanap. Yan ay inireregalo sa iyo ng Panginoon. At alam niyo ba na pagka ang tao o isang dalaga o isang binata ay naghahanap ng kanilang mapapangasawa, no, ang unang tanong nila sino ba Lord ang God's will ko? Di ba? Pero ang tawag nila doon sino ba Lord ang aking the one? Di ba? Yun ang hinahanap nila palagi, the one. Pero sa totoo lang, di ba? Kung ikaw ay may asawa na, alam mo ba that the myth of the one is not biblical? Bakit? Kasi the one you married is the one with whom you are to make a life with. So ang ibig sabihin, pag may asawa ka na, hindi ka na dapat naghahanap ng the one. Kasi yung kasama mo at asawa mo, yan na yung the one na binigay sa ng Panginoon. Di ba? Kaya kung titingnan mo, brother mo, yung katabi mo, yan yung the one. Di ba? Wala nang ano yan, wala nang palitan yan, wala nang solian yan, di ba? Kaya nga sa gabi na to, pinapaalalahanan natin lahat na nakikinig at nanonood na ang ultimate purpose talaga ng marriage ay to reflect God's glory. Makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay may asawa. Alam niyo, marriage reflects to the world God's promise to be with us and to redeem us. Di ba? Yun nga yung pinakita ng Panginoon. So dapat nakikita rin sa ating buhay may asawa. And in fact, marriage is a covenant, a permanent promise. Hindi ito yung contractual lang 6 months lang tayo Pagkatapos ng ano, alam mo yung parang 6 months regular o hindi. Parang hindi siya ganun. It's a permanent promise, not a contract. No, in fact, marriage is more than a device to suit your own needs. It exists for a bigger purpose. Hindi lang to patungkol sa pangangailangan mo. No? Isinulat nga ni Pablo, no, ni Apostle Paul. No, sabi niya, for this reason, a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. This mystery is profound, but I am talking about Christ and the church. So yun yung sinasabi niya doon. Ito ay patungkol kay Kristo at sa simbahan na groom and bride. So dapat kung hinalintulad ni Kristo sa pagiging buhay may asawa ang relasyon niya sa atin bilang simbahan, dapat mataas ang pagtingin at pagpapahalaga natin, no, sa ating buhay may asawa. Tingnan natin sa wika natin, Efeso 5:31-32. Gaya ng sinabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga
At sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. No? So malinaw, we should reflect God's glory sa ating marriage. Kasi naman, marriage is embedded in the culture as gospel testimony that is always making statements. Yun lang, the question is whether it's a good statement or a bad one. No? Magandang tanungin natin yung sarili natin. Teka, yung marriage ko ba, pag nakikita ng ibang tao, is it a good statement or a bad statement? Let's put theory into practice. I'd like to share to you 5 things na sana alam ko na bago ako nagpakasal. Maganda itong pakinggan ng mga kabataan, lalo na dun sa mga nagbabalak, no, maghanap ng jowa. Okay? So una, marriage is not all about you. Kagaya ng paulit-ulit natin sinasabi kanina. It's not about your happiness and fulfillment. It's not about getting your needs met. It's about going through life together and serving God together and serving each other. Right? Napakaganda nun. O yan, yan ang aking lifetime partner noong 27 years ago. At brother mo, hindi pa uso. Wow! Wow! Ikaw ba yan? Ang Hindi pa, pogi. hindi pa uso ng ano yan yung tawag nun, yung Filter. oo, hindi wala pang filter nung araw, di ba? Wow. Pira yun. Oh. 27 years at saka 100 pounds ago. So, number 2, no, na sana alam ko na para sa mga kabataan natin you are about to learn a painful lesson pag nag-asawa kayo. Maintindihan nyo na you are both very selfish people. This may be difficult to comprehend during the happy and hazy days of courtship. Kasi lahat naman, kilig moments, di ba? But it's true, totoo yun. And it shocks many couples during their first years of marriage. Naku, kala ko mabait ako. Pero matutunghoyan nyo pag nagpakasal na kayo, abay parehas pala kayong selfish. Kaya kailangan nyo ang pag-ibig ng isang selfless God na matuto kayo para maging selfless din kayo. Alright? So pangatlo, alam nyo ba na the person you love the most is also the person who can hurt you the deepest. That's the risk and pain of marriage. No? And also, yun din yung beauty ng marriage. Working through your hurt and pain and resolving your conflicts and solving your problems. No? Matututo matututo kayo together sa marriage. So ano pa? Ay, di ba nga, wag nating gayahin ng mundo na kung saan ang mga hinahangaan natin ay nagpapapalit-palit ng partner. Kung kilala niyo si Elizabeth Taylor, tingnan niyo naman, noong 1950 nagpakasal siya, 1951 nag-divorce kay Michael Wilding. Noong 1952, the following year, hanggang 1957, 5 years lang kay Mike Todd, nag-divorce ulit. And then Eddie Fisher, and then si Richard Burton, and then pinakasalan niya ulit si Richard Burton, and then John Warner, and then so on and so forth. Napakadami. Kumbaga, dapat mag-isip-isip din yung gobyerno, no? Kung ikaw ay madami kang bangga sa DMB, hindi ka bibigyan ng lisensya, dapat din sana ganun din yung kasal, ano? Kung paulit-ulit kang kinakasal, dapat di ka bigyan ng lisensya, no? So, number 4, no? Pang-apat sa things I wish I'd known before I am married. You can't make it work on your own. No. It's obvious that marriage is difficult. Mahirap ang pagbuhay may asawa. Look at how many couples end up in divorce. No? To make your marriage last for a lifetime, ano ang sikreto? You need to rely on God for the power and love, strength, wisdom, and endurance you need. At number 5, never stop enjoying each other. Always remember that marriage is an incredible gift to be enjoyed. Ayan. So, dapat pinakikilig mo, brother mo, araw-araw, si Sister Karin. Diba? Sabi nga sa Ecclesiastes 9:9, enjoy life with the wife you love all the days of your fleeting life, which has been given to you under the sun. All your fleeting days
for that is your portion in life and in your struggle under the sun. Tingnan natin, no, sa Tagalog. Maganda pag pinakinggan yung Tagalog eh. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Ayan, magpakaligaya ka daw, Brother Mon. Pangalawa, sa dapat nating maintindihan, alam niyo ba na dinesign ng Panginoon ang buhay mag-asawa at meron siyang magandang plano sa kanyang isipan nung dinesign niya ito. No, God designed marriage and has a great plan in mind. God created marriage and designed it with a specific purpose and plan. But yun lang, ignoring His design leads to chaos, confusion, and pain and suffering. Parang isang musika, no? Music also has a design by which a composer creates a masterpiece. Naalala ko lang si John Cage, isa siyang 20th century composer. No, he believed the world was the result of a random chance. Ito isa sa mga Big Bang theorist. No? Wala daw creator at wala daw designer. As a result, ang ginawa niya, in-apply niya na yung same theory na to sa kanyang creation of music. So, ang ginagawa niya, pagka magko-compose siya ng kanta, magpi-flip siya ng coins to determine which notes no should be played. So parang Big Bang theory. Baga boom, kung ano yung lumabas yun na yun. So ang nakakatawa no itong si John Cage no, the music of John Cage was very difficult to follow and often incited boos from the crowd. Bakit kaya hindi nag-work? Kasi alam nyo, the human heart longs for order and beauty, yet chaos leaves the heart restless and unresolved. No, kumbaga, laging merong master designer at creator sa isang napaka-intelihenteng bagay. Kagaya halimbawa ng mga awitin kanina na inawit ni Sister Karim. May mga composer yan, may mga lyricist, may mga instrumentalist na mga intelihente at talentadong tao na bumuo nito. So, ito ay ginawa nila ng kumbaga intentionally. So, ang sabi ni John Cage, ang mundo daw ay Big Bang lang. So, ginawa niya yun sa music niya. Ayun, walang bumili ng kanyang records, di ba? Naalala ko tuloy, sabi sa Genesis 2:18-24. Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper corresponding to him." The Lord God formed out of the ground every wild animal and every bird of the sky, and brought each to the man to see what he could call it. And whatever the man called a living creature, that was its name. The man gave names to all the livestock, to the birds of the sky, and to every wild animal. But for the man, no helper was found corresponding. So the Lord God caused a deep sleep to come over the man, and he slept. God took one of his ribs and closed the flesh at that place. Then the Lord God made the rib he had taken from the man into a woman and brought her to the man. Ang sabi ni Adam, "This one at last is bone of my bone and flesh of my flesh. This one will be called woman, for she was taken from man. This is why a man leaves his father and mother and bonds with his wife, and they become one flesh." No? Napakaganda, no? Lalo na kapag binasa mo sa salita natin. No? Kung titingnan mo, sabi niya, "Sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang amatina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa." No? Ah, napakaganda nung verse na yon at madalas ginagamit ko yun pag nagkakasal ako. No? At
doon maintindihan natin na tinawag si Adam maging isang, kumbaga siya yung magpapangalan, no? To rule over sa mga animals. Pero hindi siya tinawag to rule over Eve. Tinawag siya to lead Eve. Magkaiba yun eh. To rule over a person or to rule over an animal, you're the master. Pero to lead a person, you are the leader. So magkaiba. Ang panawagan sa isang lalaki ay ikaw ay isang leader. Kaya naman, bilang isang leader, pag ikaw'y nag-asawa, sana huwag kang makitira sa bahay ng nanay at tatay mo. Dahil nag-asawa ka na, panindigan mo yan. Di ba? Dapat kaya mo. So, biblical yun. Live and cleave is biblical. Dapat aalis ka sa bahay ng iyong magulang. Last but not the least, Brother Mon and Sister Karim, alam niyo ba na it is important to receive your spouse as God's perfect gift for you. Kung katabi mo ang asawa mo ngayong gabi, tindatan mo naman. Sabihin mo sa kanya, perfect gift ka from the Lord. Naks naman, di ba? Your spouse is a unique gift from God. Alam nyo, Eve's creation was different from the animal's creation. No? Clearly kasi special si Eve. Diba? Kaya iba. Actually, Asia is the Hebrew word for woman. And Ish is the Hebrew word for man. No? Just as Eve was a gift to Adam, alam mo ba na ang iyong asawa ay regalo rin ng Panginoon sa iyo? Tingnan natin. Tip or TIP, Theory and Practice. Ano yung life application dito? Kaya naman, kayo mga asawa, mga kalalakihan, ha? Kapag sinabi ng mga kapitbahay na lumulosyang ang iyong misis, ibig sabihin, hindi mo siya inaalagaan. So, dapat, bigyan mo ng budget. Pumunta sa beauty parlor para magpakulay ng buhok at saka magpa-pedicure, manicure. Brother mo, no, nasa Pilipinas nga ako, ang maganda doon, mas mura doon eh. 'Di ba? Tinanong ko kako, magkano po ba ang ano para sa misis ko, magkano yung facial spa? Bay, sabi, 1,000 daw eh. Sabi ko, magkano po yung foot spa? 300 lang daw. Bay, kako, paki-foot spa po yung mukha para makamura ko. How to receive, no, your spouse as a gift. Kaya magandang tanong yan. Paano mo naman i-receive yung regalo sa iyo ng Diyos? Alam niyo, receiving your spouse means more than accepting him or her. Now, it means you embrace the God-given differences He's built into each of you. No? Kaya, wag kang expectorant. Wag kang expect na expect, di ba? At saka, false expectations is false hope. Kumbaga, wag kang compare din ng compare sa asawa ng iba, 'di ba? Alam mo, hindi mo pinakasalan si Superman at si Wonder Woman. Kaya that person is being perfected by God. So be uh kumbaga maging be patient, no? Kagaya ng pagiging patient sa iyo ng asawa mo. Receiving your spouse means it's or it's remembering every day that moment you join together at the altar. Each a special gift to one another. Ayan, lagi mong aalalahanin yung pag-iisang dibdib nyo sa altar. Receiving your spouse means your spouse is not the enemy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, brother mo, hindi tayo magkaaway. Ayan, magkakampi tayo. Nako. Di ba? Receiving your spouse means it is a daily choice. Okay? So araw-araw mong pipiliin na i-receive mo ang asawa mo bilang regalo ng Panginoon. Pastor, what if I was previously married? Yon, magandang tanong yon, no? Alam nyo, the important thing is not to be concerned with the state of any previous marriages, but rather to focus on the strength of your commitment to the marriage you are in today. Past is past. No, you cannot change what happened in the past, but you can begin transforming your present marriage into one that honors Christ. Amen? So, ano ba yung ating Pinoy takeout? Sa pagtatapos natin ngayong gabi, alalahanin uli natin na ang primary purpose ng ating buhay may asawa ay i-reflect ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Dinisign ng Panginoon ang buhay may asawa at meron siyang magandang plano sa kanyang isipan. At importante na to receive your spouse bilang isang perfect gift sa iyo ng Panginoon. Alam niyo, bago ako magtapos, nais ko sana na bigyan tayong lahat ng pagkakataon na tayo po ay manalangin, no? Lalo na po kung ikaw ay gusto magpakasal, nagbabalak magpakasal, binata, dalaga, o ikaw ay may asawa na at may natutunan ka ngayong gabi at na nagbukas sa iyong isipan. Alam niyo po, lagi po akong tinatanong no, ng mga nagpapa-counsel sa akin, especially yung mga hindi naman mananampalataya. Ang laging sinasabi sa akin, Pastor, bigyan mo nga kami ng magic words or mga motivating words para gumanda yung pagsasama namin. Alam nyo, paulit-ulit lang naman. Sabi nga, you don't have to reinvent the wheel. Palagi po nababalik at babalik. Ang mamumutawi sa aking labi, always trust in Jesus. Kapag hindi niyo po siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, kahit kailan, hindi po magiging okay baga ang ating buhay may asawa. So, nobody else no can save you today. Trust in Jesus. Kaya po kung may pagkakataon kayo, no, paano ako magtitiwala kay Kristo? Admit you're a sinner. No, be willing to turn from your sin. Repent, ang ibig sabihin. Believe that Jesus died for you, buried, and rose from the dead. Invite Jesus into your heart to be your Lord and Savior. At sigurado po na magagamot ang buhay may asawa ninyo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na to. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-share, Panginoon, sa mga tao. Lord, we pray, kung meron mo pong nakikinig ngayon na nais kayong tanggapin or gustong i-rededicate ang buhay niya sa inyo. Let us pray. No? Maaaring sumunod kayo sa aking panalangin. Dakilang Ama, ako po ay makasalanan. I am a sinner at nangangailangan ng forgiveness inyo. I need forgiveness. Naniniwala po ako na ang Panginoong Yesus ay nagtagis ng kanyang mahalagang dugo. I believe that Jesus shed His precious blood at namatay para sa aking mga kasalanan. Died for my sins. I'm willing to turn po from my sins, mga naisip, nasabi, nagawa, and I now invite Christ to come into my heart as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. 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 Ayan. Wow. Marriage. Wow, ang ganda naman. Usapang ayan, ha? magjowa. Ayan. Ang dami. Unique ako, regalo ako. Yeah. So, ipa-spa mo ako. Pwede bang ipa-spa? Hindi pa nga Yung ano, pastor, foot spa na lang yung mukha. Pwede mas Para mura, no? Type ko yun na. Pastor, may tanong dito. maraming tanong. Una muna yung... Lang math. At may tanong dito. Sige. Hindi ko Galing kay natatawa Lala ako. Carmina. Hindi, una muna si Joyce. Si Joyce. Tagalog to. Eto, Pastor, medyo... Eto, Pastor, pakinggan nyo. Paano naman po yung nagsasama ng hindi kasal? Ano po bang pagkakaiba ng pagsasama sa kasal at hindi? I mean, yung hindi dahil sa papel po, ha? Pagsasama po nila. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Ayan. Napakalaki ng pagkakaiba. Napakagandang tanong yan. Sabi nga sa Miss Universe, thank you for that wonderful question. Napakalaki ng pagkakaiba. Una po, ang kasal ay may pagpapala ng Diyos. Ang hindi kasal ay walang pagpapala. So, paano naman po kami? Matagal na kami nagsasama or hindi po kami kasal, nagsasama kami. Alam nyo, iyan po ay desisyon. Kung katulad kanina, tayo pa ay tumanggap sa Panginoon, tinatanggap natin siyang Lord and Savior. Madaling sundin yung Lord, ay yung Savior kasi tagasagip eh. Pero yung Lord mahirap. Ibig sabihin, pag may inutos siya, susundin mo. Nakalagay naman sa Biblia, kung may minamahal kang babae o lalaki, di pakasalan mo. Kumbaga, put a ring on it. Di ba? At kay pari pa yan, o pastor pa yan, or sa isang west or mayor, importante ay nililegalize at sinasolemnize ang marriage. Kasi po,
Ito po ay nagbibigay moral ascendancy sa atin, lalo na sa mata ng mga bata. Hindi po pwedeng sasabihin natin na paglaki ng mga bata, ang sasabihin sa'yo ng anak mo, nanay, ako'y makikipag-live-in na, alis na ako dito sa bahay. Di mo pwedeng gawin yan, immoral yan. Hindi naman po kay kasal ni tatay. Kumbaga, may moral ascendancy ka dapat. No? Pero higit sa lahat, bukod sa moral ascendancy sa anak natin, higit sa lahat, sabi nga natin kanina, ang ating marriage, ang primary purpose is to reflect God's glory. So sa tingin po ba natin, nag-glorify natin ang ating Panginoon kung hindi tayo kasal? So tayo po ay magpakasal. Ngayon, kung hindi ka naman sigurado at kumbaga parang natatakot akong pakasalan siya pwede naman di makipaghiwalay. Di ba? Kasi sa pagsasama ng hindi kasal, nagkakasala. No? Nagkakasala kay parehas. Yun. Okay, here's another question. Nako, Pastor. Yeah, maraming malawak itong pinag-usapan, itong topic nyo ngayon, Pastor. But anyway, here's another question. What advice would you give to young people about discerning God's will for their romantic relationship and waiting for His perfect timing? Question number 2, how can someone promise to be with each other in front of God and then break it in the end? Maghiwalay. Oo, yung una muna, Pastor. Oo, katulad nga kanina, sabi ni Kim Chu, ikaw na ba ang icing sa cupcake ko? Di ba? Ikaw ba si Mr. Right? Di ba? Ang problema pa ko kasi when you say discerning God's will, sino ang para sa'yo? We need to understand na ang God's will ay hindi hinahanap. Ang God's will ay regalo ng Panginoon sa'yo. Iniririgalo niya yan sa mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya po sabi ng Biblia, you seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kasama po lahat ng bagay sa mundo, pati ang asawa at anak, sabi niya, I will add it unto you. So hanapin mo ko, mag-ayos tayo, sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang relasyon, and I will provide you yung tinatawag na God's will. Pero kung tayo po, tayo yung maghahanap, diba? Maghahanap tayo sa bar, maghahanap tayo sa Facebook, maghahanap tayo sa mga dating sites, malaki pong porsyento na hindi tayo magtatagumpay. Kaya mag-delete tayo doon sa mga kinasal, tapos naghihiwalay. Yung number 2. How can someone promise to be with? Yun na rin ba yun, Pastor? Oh yeah, how can someone promise na kasal sila tapos nag-end up din sa broken marriage? Opo. Yun nga kasi because yun yung tinatawag na hindi natin hinayaan ng Holy Spirit na mangibabaw sa ating mga desisyon. Yeah. Ginamit natin ang Holy Pilit. Di ba po? So, hindi Holy Spirit. Kaya ang nangyayari, tayo medyo mapusok tayo at papasok tayo sa isang relasyon dahil kilig na kilig tayo. Pagkatapos nakita natin yung ugali, kasimbaho pala nung kanal. Tapos ngayon, kasal na kayo. Di magkakaroon kayo ng conflict. Mauwi sa hiwalayan. Para maiwasan yon, huwag niyo sundin ang sarili mo. Kasi ang emosyon ay napakasinungaling. Hindi siya totoo. No? Kasi yunbawa, di ba, pwede ngayon masaya ka, bukas o maya-maya malungkot ka na. So hindi reliable ang emosyon. No? Kaya kung kinikilig ka ngayon na kahit na magbuga ng hindi magandang hangin yan, kinikilig ka pa rin. Pero ayun yung tinatawag na enchantment stage. Pero sa relasyon, may tinatawag din na disenchantment stage. No, pero pagka dumating na yung disenchantment stage, nakita mo na yung mga flaws niya sa buhay, na hindi naman pala okay masyado, pero nag-decide ka pa rin na mahal mo at kasi iyon ang binigay sa'yo ng Panginoon, then that relationship will last. Here's another one, Pastor. Ito, dalaga kasi ito Ito yung tanong niya. Pastor, how will they know if the person they will be marrying is the one God given to them? What if they have different beliefs? Yeah, mayan ang malaking Yan yung sa mga religion. So, dun sa question po na how would you know kung yung God's will mo, ang sagot po doon ay clear no. Kasi you have a different So, kapag iba po kayo ng pananampalataya, napakahirap, no? Actually po, magtanong kayo sa parehas na ng pananampalataya.
hindi pa ganun kadali ang marriage. Paano pa pag magkaiba kayo ng pananampalataya? Di ba? Pwede naman natin sabihin na hindi, pwede ko naman i-born again yan eh. Tandaan nyo, ang nagbo-born again ay a Holy Spirit, hindi po tayo. Pwede natin silang i-lead sa Panginoon, no? Kung kayo naman nasa relasyon na, halimbawa, may asawa ka, ikaw ay believer, at ang asawa mo ay hindi, alam nyo, isang napakagandang testimony ang pamumuhay. Kapag nakita nila, sinasalamin mo ang Panginoon sa buhay mo, sigurado makakilala sila sa Panginoon. Di ba? So, yun yung pinakamabisang gawin mo. Ipakilala mo yung Panginoon. Halimbawa, may gusto ka na lalaki o na babae at hindi kayo iba ng pananampalataya, invite mo sa church, di ba? Ah, para makilala niya ang Panginoon. Kasi yun nga, seek Him first, no? Sabihin mo sa kanya, o sige ah, total, nagkakagustuhan tayo, pero pwede ba tayong mag-deal? Isik muna natin dalawa si Lord, di ba? Ngayon, pag nakita mo at nakita ko talaga na magandang relasyon natin kay Lord, baka sakaling ibigay niya tayo sa isa't isa. Pero do not go against God's will. Kasi ang God's will, ayun nga, from the word itself, will niya, hindi natin will. Kasi most of the time, a lot of people sanay na i-twist yung arm ng Panginoon, no? Yung parang binabali yung kamay ng Panginoon. Lord, pag di mo binigay sa akin to, wala na, magtatampo na ako sa'yo. Di ba? Hindi ganun yun. Kaya nga siya ang Panginoon eh. We follow Him. He doesn't follow us. Okay, here's another question. Ito, common na nangyayari lalo sa mga kabataan ngayon, live-in muna. Yung pagsasama po ba bago ikasal para daw malaman muna ang ugali ng isa't isa ay okay lang? Hindi po. We should follow not the American culture or Filipino culture nowadays na ginagaya rin yung American culture. Nilinaw ko yan sa aming mga kabataan na nagkaroon kami ng youth night na even though a huge percentage you see here in the States are living in together, it it's it's the biblical culture you should follow, 'di ba? Ako bilang isang ama, meron akong 2 anak na babae. Ano mararamdaman ko na nakikita ko yung anak ko na ganun, 'di ba? Masakit 'yun para sa isang magulang. At saka isa pa, kung ikaw ay nagmamahal sa isang babae, kasama kalakip ng pagmamahal ay ang paggalang. Igalang mo ang babae, igalang mo yung magulang niya, pakasalan mo. Gusto niyo naman magsama, gusto niyo magtayo ng pamilya. Hindi po pwede dito yung tinatawag na taste test. Di ba? Tikman muna natin, baka sakaling masarap. Pag hindi, itapon na lang. Hindi ganoon ang pag-ibig, di ba? Hindi ganoon dinisign ng Panginoon yun. Dinisign ng Panginoon to na may kabanalan. Kaya nga, reflecting His image. Kasi tingnan nyo ang marriage, hinalin tulad niya sa relasyon ni Kristo bilang husband, bilang groom, sa bride, tayong simbahan. So, kung hinalin tulad niya totoo doon, ibig sabihin, sagrado ang kasal. Dahil sagrado yung relasyon niya. So, si Kristo ba makipag-live-in muna sa simbahan bago makipagrelasyon, bago pakasalan? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, live-in is a no-no. It's a sinful, it's a sin. As simple as that, no? Kumbaga, kahit gaano natin i-justify. Makakatipid naman kami kasi hati kami sa bahay, di ba? Or makakatipid, tsaka at least makita ko na muna kung pangit ang ugali niya. Sasabihin ko sa yung totoo. Lahat ng tao may kapangitan ng ugali. Di ba? Wala naman tao na walang may kapangitan na ugali. I mean, it's not a trial and error thing. It's a sure ball. Kasi nga, pag binigay sa'yo na gift, hindi na trial and error yun. Sure ball na yun. Kasi yun na yung gift mo eh. So you need to wait for God for that gift. Ito, I think karugtong rin ng question, last question to nun, nag-question kanina. Paano po kung walang balak talaga magpakasal yung taong nagsasama pero matagal na nagsasama at loyal naman daw sila sa isa't isa? Okay lang po ba yun? Loyalty is not a justification of a good relationship. Kasi marami naman ding loyal na
dalawang tomboy nagsasama, di ba? Loyal naman sa isa't isa, di ba? Dalawang bakla nagsasama, loyal sa isa't isa. Marami rin naman na Rida na loyal siya doon sa kanyang number 2 or number 3. Di ba? I mean, loyalty is not a justification, no? Kumbaga, ah, una kasing tanong na dapat nilang tanongin sa sarili nila, bakit ba ayaw natin magpakasal? Di ba? Ang simple tanong nun, di ba? Bakit ayaw natin? Ano yung pinoproteksyonan natin? Ang sinabi dito kanina sa shinare natin, marriage is a selfless act. Ibig sabihin ng selfless, hindi selfish. Kapag gusto ko makipagrelasyon sa'yo, may nakukuha sa'yo, pero wala tayong bond together, walang strings attached, then that is selfishness. Pero if I'm willing to give my life to you, willing to give all my salary to you, willing to be loyal to you, willing to be honest to you, alam mo yun, till death do us part, di kita papalitan, that is love. That is love coming from God. Okay. Yan. Ito pa, tricky question, Pastor. Apo. Sabi niya, what is right, Pastor Jeff? To stay in a broken marriage or give up the marriage in spite of praying and exhausting all means to save the marriage? Mhm. Ano Meron, yun? meron po kasing guidelines, no? Na dapat nating sundin. Being in a broken marriage na unhealthy, lalo na kapag may alcoholism, no? May sexual abuse, merong physical abuse na araw-araw para ka member ng fraternity, puro ka violet sa muka, 'di ba? Or sinasaktan ka or tinetrete ng buhay mo araw-araw, sasaksakin ka, babariling ka. Ano mo 'yun, parang hindi na normal, no? Alam nyo, ang marriage nga, paulit-ulit ko sinasabi na nire-reflect ang relasyon ni Kristo sa simbahan. So obviously, hindi na nire-reflect yun, di ba? So lalo na pag nanganganib ang buhay mo at puro abuses, no? As much as we want to help save the marriage, there are somehow, no, minsan may mga partners, no, na very abusive, na kami na mismo ang nagsasabi na you should rethink and live a normal and beautiful life with God instead of staying in that marriage kasi hindi safe yung sarili mo, hindi safe yung anak mo, and you're just feeding a monster. Alam mo yun? So, kasi not all people are ang baga, married material eh. Alam mo yan? Kasi nga madaming tao na selfish at nananakit at meron akong pinreach about dyan, ano, yung mga things to consider, yung mga letter A's. Yun nga, alcoholism, no? Drug addiction, yung addiction sa drugs, abuses like sexual abuses, physical abuses, and so on, at abandonment pag iniwan ka. No, yung parang naglaho naglaho parang bula or sa mga millennials ngayon ang tawag nila ghosting, di ba? Ghosting. Oh, pag uwi mo di mo na nakita. Di mo lang Now you see, now you don't. di mo lang nag-text, no? Ito, Pastor, this is in regards to sa live-in. Nung magjowa daw sila, nabuntis. Then later on, nung nalaman nga nabuntis, nagpakasal naman daw sila. May pananagutan daw ba sila kay Lord? Okay. Ang maganda sa Panginoon, He's a God of second chance. Oh, Tayo amen. kanina ay nanalangin ng panalangin natin at humingi tayo talaga ng tawad sincerely. No, Lord, mali ako. Nag-commit ako ng premarital sex, nabuntis ako. No, patawarin niyo po ako. Ang sabi ng Biblia, no, there is no condemnation in Christ Jesus. Ibig sabihin, the new has come, the old has gone. So pinatawad ka na. So wala na, clean slate ka na. Hindi mo na dapat isipin yung kasalanan na yun. Pwede ka na mabuhay na malaya. Ngayon, linawin lang natin, ano, patungkol dun sa mga nabubuntis dahil sa pagkadalaga or out of wedlock o whatever na tawag nila. Linawin lang natin, the act of premarital sex at nabuntis, the act of extramarital sex at nabuntis, yun yung kasalanan.
linawin po natin mabuti na hindi kasalanan ng pagbubuntis. Di ba? At yung bata na inilabas, hindi po yun kasalanan. Okay? So unfair naman kasi dun sa bata, nagkaka-stigma, lumalaki. Ay, nako, kasalanan kang bata ka dahil nabuntis yung nanay mo, dalaga pa lang, or yung tatay mo nakabuntis ng ibang lalaki. Ayan, hindi ka na pinanagutan, bla bla bla. Teka lang, ilabas natin yung bata. Ang bata ay isang milagro mula sa Panginoon. Gift yan. Blessing yan. Hindi yan malas, hindi yan, wag nating tatawagin malas o tatawagin kasalanan. Ang pagbubuntis ng isang babae, di ba, habang nagbubuntis, hindi po yun kasalanan. It's a natural effect of human nature. Ang kasalanan po, yung act kung bakit nabuntis. Pero never kasalanan ng pagbubuntis at panganganak at lalong-lalo na ang mga bata. Hindi sila kasalanan. Okay. Okay. Here's a question number 2, last niya ito. Apo, Kasi dalaga to eh. Dalaga. sige po. Pastor, if before marriage ay hindi po nagkasundo ang mag-partner, Mm-mm. including po sa pagpa-plan din ng marriage, do they still continue to marry each other? Do sa planning pa lang, meron ng hindi napagkakasunduan. Oh, teka lang, planning lang naman yun. Baka hindi lang sila nagkasundo sa motif ng kulay or Maari. Siguro. depende sa sa Maari. gravity, no? Kasi alimbawa, kung mapapaw lang naman, that is Yeah. something that you forgo. Alam niyo yun? Kasi marami pa kayong hindi pagkakasunduan kahit kasal. Yes. Alam mo yun? Pero kung ang hindi nyo pagkakasundo ay unang-una pananampalataya, may teka, red flag yan. Ang hindi nyo pagkakasundo, alimbawa, ang sabi ng mapapangasawa mo, o sige, pag kinasal tayo, basta lahat ng sweldo ko kay mami pa rin. Oh, no. Red flag yun, red flag yun. So yung mga bagay na red flag, may pagkakataon ka pang umatras, hindi ka pa kasal eh. Pero doon sa mga, di lang kayo nagkasundo dahil kung magbabarong ba o magtutuksido or di ba, kung Chinese food ba or Filipino American food. food ang ihahanda. So mga ganun, forgo lang yun. At marami pang ganun na hindi pagkakasundo sa marriage. That's why you need God. The third chord, di ba? Sabi sa Biblia, pag isang chord, dalawang chord, nag-bind together, marupok yan. Lagyan nyo ng third chord, yun si Kristo. Yung third chord, yun yung tatali sa inyo para tumibay ang inyong pagsasama. Amen. O yan, may gusto na magpakasal ngayon sa inyo. Dito na daw sa iRadio, nakikinig na sila, Pastor. So, ano yan, sa Pilipinas ba yan? Nasa Pilipinas po. Oo, yung lisensya ko. Kasi wala daw pang pakasal. Pang California lang yung lisensya ko eh. Ay, hindi pwede. Pang Hindi pwede California. sa Pilipinas. Oo, hindi pwede sa Pilipinas. Oo, hindi. Hindi pa ako nakakuha ng license sa Philippines. Wala naman kinakasal. Marami dyan. Yeah. Oo. Mamaya, PM tayo. Pag-usapan natin yan. Madali lang yan. Ano naman, Pastor, yung mga kinasal na kasal na sila, pero nagkaroon naghiwalay sila for some reason, hindi sila compatible, doon nila na-finalize. Noong una kasi, okay, akala nila sila na eh. Kaya sila nagpakasal. Then later on, yung tumatagal yung kanilang pagsasama in marriage, nagkakaroon sila ng incompatibilities. Naghiwalay. Alam natin sa Pilipinas, wala tayong divorce. And I'm talking about in the side of the Philippine na marriage. And then, wala tayong divorce doon. So, paano pagka naghiwalay, and then nagkaroon siya ng second, hindi naman matatawag na second marriage relationship from another man or woman, pero naging mas successful yung kanilang relationship. The thing is, they want to get married. Unfortunately, because of the law of man, hindi sila may kasal. Is there any way for them to be corrected or are they violating God's command? Dalawang bansa na lang kasi ang walang divorce law, no? Itong ating Pilipinas at saka yung Vatican. It's because of the Catholicism, no? The Catholics are not recognizing the divorce law. No, sa pagdi-divorce kasi hindi naman tayo basta-basta nagkakasal ng dinidivorce, di ba? Ang tanong, Pastor, meron ka na bang kinasal na divorce and then nagpakasal ulit? Madami akong kinasal na gano'n, no? Pero ba't natin kinakasal? Kasi sa paghihiwalay ng dalawang tao, may tinatawag na abuser at saka yung victim. No, kapag abuser, hindi ko kinakasal. Kasi mga abuse ka lang uli ng second wife or second husband mo. Kapag victim, yon pwede. Okay? Ngayon,
pagdating doon sa ano sa nagkaroon ka ng relasyon dahil wala na kayo ng asawa mo pero legally binding yung ano, kasal nyo eh. 'Di ba? Mm. Pero hindi na kayo nagsasama, nagkaroon ka ng relasyon sa iba at mas nag-click 'yon, and so on and so forth. No, hindi naman din justification na nag-click 'yon ay blessed na ng Panginoon, ano? Kasi you need to kumbaga make it legal. Ang makakasagot niyan hindi na clergy, kundi makakasagot niyan ay law, no, batas ng tao sa Pilipinas. Kasi may tinatawag tayong annulment, no? Pwede silang mag-file nun once na na-clear sila and then ibig sabihin parang wala nag-exist na marriage and then they can remarry, no? So unless hindi nangyayari 'yon, then yun kasi yung ano yun kasi yung consequence kapag pumunta ka sa isang mayor, sa pastor, sa pare at nagpakasal ka, tandaan nyo na hindi biro yun, na hindi trip-trip lang. Yun ay isang sagrado. Yun yung consequence na pag sinabi mong till death do us part. May Mm. meaning yun. Kaya kita mo, bawa, hindi niyo na gustong isa't isa. Na-realize nyo, hindi na kayo ano, naghiwalay man kayo, pero binding yung marriage nyo. Legally and morally and spiritually. So, yun yung till death do us part. So, para mapalaya ka, hintayin mong matsugi yung jowa mo Yung, dati. yung Di ba? isa. Pero hindi naman maganda yun, di ba? Pero, pero sa Philippine law, 'di ba? You can go around with the Philippine law. Ang sabi doon, annulment is ano. Actually, mas mabigat ang Philippine law na annulment kasi 'yun walang ina-acknowledge sa kasal 'yun. Unlike sa Mm. divorce, at least in-acknowledge yung marriage 1, 2, 3, no? At may mga alimonies and everything, no? At maayos legally. Pero sa mata ng Pilipino, ang divorce hindi maganda. Well, hindi naman talaga namin ipapayo yan. Pagka merong lumapit sa amin, ipopromote talaga namin is for the family to be kept, the marriage to be kept, no? Pero there are certain situations na kami mismo nakikita namin talaga na Mm. kawawa, na hindi talaga lugi. Kumbaga, talaga naman nagkamali, no? So, since pinapayagan ng batas dito sa Pilipinas to file a divorce and remarry, then at Kristiyano naman yung ano, yung gusto magpakasal ulit at Kristiyano yung papakasalan niya, then we perform the marriage, di ba? Okay, last question. Apa. Ang Puro- oo nga, iba-ibang tao kasi, marami sila nagtatanong. Ang annulment po ba and divorce ay allowed ni Lord? Kasi during the time of Moses, di po ba? Sa Old Testament yata ay meron ng divorce. Mm. So, Well, sabi nga po no, kasi ang divorce it's a Mosaic law, no? It's a law created during the time of Moses dahil to please the people na nakatingkatin ng hiwalayan yung asawa nila. Usually kasi sa kanilang kultura, ang nagdi-divorce lang naman lalaki, hindi nagdi-divorce ang babae. Kasi patriarchal eh. Pero nung tinanong si Kristo, sabi niya, ba't ganun, ano? Kumbaga, inaalaw ba ng Panginoon ng divorce, no? Kumbaga, malinaw na malinaw, sinabi ng Diyos na hindi talaga siya in favor sa divorce kasi it should be one person lang talaga. Kaya nga, very careful talaga tayo dapat, no, sa pagpipili ng ating papakasalan sa mga kabataan na nakikinig, no? Kasi hindi ka pwedeng magkamali. Para hindi ka magkamali, have a beautiful relationship with Christ and Christ will give you the partner that you need. Ngayon, uh, uh, bakit inaalaw ng Church of the Nazarene na magkasal ng divorcee, 'di ba? Because nga of the many A's na reasons, no? Kasi una, it's being allowed by the law of the land by the United States of America, no? Kumbaga at pangalawa, there are people talaga na were abandoned, no, abused, victim of addictions and alcoholism. So so nakikita naman 'yun, yung mga reasons. Kaya although ito yung parang no, we don't agree but we follow the law. Alam mo yun? There are things na you don't agree, pero we follow the law. Pero pag may lumapit talaga sa amin at sinasabi nilang, Pastor, magdi-divorce kami, hindi namin ipapayo kahit kailan. Hindi kami mag initiate
Pero there are people na lalapit sa'yo, buo na yung desisyon nila. Alam mo yun, we just pray for them. And then if they want to remarry, they must go through yung thorough qualifications ng batas. Okay. Okay, last question ko na lang ito. Apo. Is there a criteria or checklist? Ito para sa ating mga manonood dito nagbabalak na bago mag-asawa. Meron bang checklist or criteria bago mag-asawa na dapat nating para mang-guidance natin, para magbigay sa atin ng idea paano maging bago tayo mag-asawa? Yeah. I assume Mm. I assume na ang tanong mo ay checklist ng isang Kristiyano. Tama ba? Na bago mag-asawa ang isang Kristiyano. Kasi ang hindi naman believer, kahit walang checklist, pwede mag-asawa kahit sino eh. Di ba? So, wala silang checklist. Kumbaga, pero ang Kristiyano may checklist dapat. Ba? Unang-una sa checklist natin. Di ba? Una, siguraduhin mo, Christian ka. Di ba? Kasi baka Kristiyano tayo sa nguso, hindi naman sa puso. Di ba? Pangalawa, siguraduhin mo, Kristiyano, yung napupusuan mo. Di ba? Kasi basic na basic yan eh. No? Pero bago dun sa una at pangalawa, higit sa lahat, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nung ako ay na born again, no, nakipag-iwalay ako sa aking girlfriend dahil nga hindi siya mananampalataya. Masakit man sa akin dahil wala namang problema yung tao eh. Maganda, mabait, matalino, magandang kinabukasan, marrying material. Pero sabi sa akin ng Panginoon lay down your Isaac. Diba? So, nilay down ko yun. Masakit man sa akin, masakit man. Pero, sige, nagtiwala ako sa Panginoon. At hinahanap ko siya, no, I seek Him first, nagsilbi ako, at saka minahal ko ang Panginoon. Napakaganda ng relasyon namin. Doon ako binayaan ng napakaganda at napakasexing asawa at napakabait. Wow. So, Oo naman. wala na akong hahanapin Beautiful. pa. Diba? Sabi nga ni Daniel Padilla, nasa kanya na yung lahat. Basta marami pang question dito. Oo. Saan sila pwedeng mag-send sa'yo ng mga questions? Ano po ba ang inyong YouTube? They can message yung LA Philnas account sa Facebook, no? LA Philnas. Our tech team will gather yung kanilang mga questions, i-forward sa akin, and then I will answer it for them. Yes, ayun po. Marami pang question. Hindi kasi yung iba kasi gusto nila personal yung kanilang baka may email kayo na i-send sa inyo yung kanilang hinihinging advice. Siguro nahihiya, sigurong mabasa din ng iba yung kanilang So meron ba kayong email address na pwede nilang mag-send sa inyo ng message? Sure. jpg96 at ymail.com. Ayan. JP9 JPG96 JPG96 at JPG96. hindi Gmail, Ymail. 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 Ymail.com. As in letter Y? Letter Y. Or lafilnas@gmail.com. Ayun, lafilnas@gmail na lang. Ang makaka-receive nun ay yung aming tech team pagtapos forward sa akin. Good. Okay. Pastor, maraming salamat. Marami pa tayong mga questions dito. But overtime na tayo rito. Thank you, Pastor. Naku, sabi sa iyo, basta ganito mga topic talagang aapoy talagang mainit ang tanong dito pag ganitong klaseng topic. Especially pagdating sa marriage and divorce, ay talagang ever since kapag ganito ang topic dito sa IRA, marami sa atin dito sa ating programa, mga viewers natin, ganyan mga issues parating. Ito, Pastor, special request. Merong gusto po magpabasbas muna silang, nagsasama po sila. Yun yung si Joyce Mendoza at yung kanyang partner. Kung pwede daw po ba niyo silang basbasan muna na mag-asawa. Mag-asawa po ba sila? No. Nagsasama sila. Nagsasama sila. I'm not sure. Yeah, yun yata po. Yun yung nagtatanong kanina. Yun nga. They just need blessing. Yeah, I can bless anybody, but the Lord can only truly bless the people who get married, no. At I can pray for them, no. Pray na lang. Pray for them. But again, I will go back to what the Bible is saying, that you should make it right with God, put a ring on it,
magpakasal kayo at mabuhay ang bagong kasal at umayo ka rin magpakarami. No? Pag ang gusto ng Panginoon ay maging masaya kayo sa buhay ninyo. Kaya dapat ay maisaayos agad-agad. Ngayon, kung meron mga bagay na humahadlang, you should seek counseling, no? You should go to your pastors at equip naman sila to answer all your questions. At kung meron kayong gustong itanong, pwede nyo itanong sa amin. No? You can go to our Facebook account, LA Philnaz, no? At yun, sana makatulong kami sa inyo. No? Pwede ko silang ipanalangin ngayon kung gusto niyo. Gusto niyo ba ipapanalangin sila ngayon or papanalangin ko sila in my personal prayer? Ano bang? Yeah, in your personal prayer. Ngayon for everyone na lang. Sige. At saka, hindi pa kayo natatapos, nag-aas na sila ng second part. May part 2 daw ba po ba to? I'm sorry, wala ako. Wala, hindi kami nagsabi noon, Pastor. May part 2 po ba? Bitin. I would love to kasi every night merong activity sa church, no? Na kasabay nung no? Pero time to time I'm very I'll be very very honored na to be part of this program kasi nakikita ko madami kayong natutulungan, no? Madami kayong na napapasaya ng mga tao. Praise God. At purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Siyempre, basta pag may time po kayo. Oo, pagka-available, lagyan natin ng part 2, part 3, part 4. Pero sa ngayon kayo po ang magsabi sa amin, Pastor. Tight yung ating schedule kasi madami tayong pelikula na nakalinya, mga TV shows. Oo nga eh. Grabe, Pastor. Pahingi naman ng passes Uso pa ba passes? Uso pa ba passes ngayon? Ay, hindi na ba? Yari. Ano na lang? Isel mo na lang, Pastor. Hope to see yung mga kaibigan natin, kapatid natin. We're planning a mission trip on August, no? So, hope to see them. Saan po? Philippines. Wow! It's a local church mission trip. So, we're planning. Hopefully, if we have the time and meet some people there and, or probably be invited in their church if they want to, and share this kind of teachings to them that will bless a lot of people sa kanilang congregation. We will be honored to do so. Meron po kami mga i-recommend ng churches. Of course, no problem. Lalo na kapag mga kapatid natin sa Church of the Nazarene, syempre. Yes, meron po. Meron po yan. Marami. Tropa pips natin mga yan eh. Tabar cards. Mga dabar cards yan. Okay, let's pray, Pastor. Sige, manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa gabi na to. Pinagpala niyo po, Panginoon, ng inyong buong kaalaman with all your wisdom, Lord God. Thank you for anointing the hearts and anointing the ears of your listeners, Lord. I pray that whatever they learn tonight, they will put it into practice in their practical lives, Lord God, every day. Yes. Lord, I pray that they will seek you first, your kingdom and your righteousness. And I pray that you add everything that they need, even the gift of a husband and a wife. And for those who are married, changes in the hearts of husbands and wife. Lord God, na hanapin muna kayo. Consider kayo na third chord sa kanilang relasyon. Yes. Pray, Lord God, sa relasyon ni Sister Joyce at kanyang kinakasama, Panginoon, dalangin ko po na kayo po ang magpala sa kanila at bigyan niyo po ng kalinawan na kanilang pag-iisip, Panginoon. Pagpapala, Panginoon, sa kanilang buhay, protection, Panginoon, sa lahat ng kanilang pupuntahan at ginagawa. I pray for iRadio, Lord, na patuloy niyong i-bless, gamitin niyo, Panginoon, sa inyong kalugatan. May your glory be reflected in this radio ministry. In Jesus' name. Amen. Amen. All right. Ayan, thank you, Pastor. Pastor Jeff, maraming salamat hanggang sa muli. Maraming salamat again. Oo, God bless you guys. Nakahabol si Pastor Rave. Manyamang king. Ibig sabihin inaanap na ako, may meeting kami. Ayun na. Kasi alas 9 yung meeting, late na ako, 14 minutes. Ay, naku, late na. Sorry, Pastor. Sorry po. Okay lang. Good night pa. Good night. Good night. God bless you guys. Bye-bye. God bless. Thank you, Pastor Jeff. Good night. God bless. Okay.